Hello science fans! Alam nyo, one thing na maganda kong natutunan kay Barbie is that life is better when women support and lift each other up. And kung may mapapatunayan yung kanta ni Chappell Roan na Pink Pony Club, it's that pag nahanap natin yung mga tao na susuporta sa atin, parang napaka-magical ng mundo. And whether makilala natin sila sa club or sa coffee shop, ang pagkakaibigan ng mga babae is not just about fun. It's proven to make our lives easier at backed up ito ng science. Kaya ngayon, sagutin natin ang katanungan kung bakit napaka-importante ng mga pagkakaibigan ng mga babae. Paano nga ba nito naaapektuhan ang ating everyday lives in a biological way? At bakit natin gugustuhin na magkaroon ng mga meaningful connection na ito kahit na hindi naman Galentine's Day? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher in the field of molecular ecology at iniidolo ko po ang mga napakagagaling na women in STEM at sobrang saya ko po na ako ay supported ng isang community of STEMinists. Isa rin po akong teacher at lagi po akong naghahanap ng paraan para mapakita kung paano pinapaganda ng science ang ating mga pang-araw-araw na buhay. And Scientia is my science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ang mga nerdy at geeky things tungkol sa STEM dahil na-excite po ako dito. Wait lang, ano nga ba ang Galentine's Day? Ito ay isang idea ni Leslie Knopp from Parks and Recreation na sineselebrate every February 13th. At malapit din siya sa Women's Month na ating sineselebrate kapag buwan ng Marso. Ang araw na ito ay para i-celebrate ang incredible power ng female friendships. But beyond the cupcakes, the lip gloss, the heartfelt cards, merong totoong science na nagpapakita kung gaano ka-importante ang bonds natin sa ating mga soul sisters. Pag tayo ay nagkakaroon ng malapit na pakikisama sa ating mga kaibigang babae, nagre-release ang ating utak ng oxytocin. Yun ay tinatawag na love hormone o bonding hormone. At alam niyo ba na may research from Brigham Young University na nagsasuggest na ang oxytocin ay nakakababa ng blood pressure, nakakabawas ng stress, at nakakapag-promote ng emotional resilience. Pero ito pa yung mas interesting. May isang study na galing sa UCLA na pinapakita na iba ang paraan ng mga kababaihan para mag-cope ng stress kung ikukumpara natin sila sa mga lalaki. At doon lumilitaw yung term na tend and befriend. Kasi instead na yung classic fight or flight response ng mga kalalakihan, ang mga babae ay nagre-release ng oxytocin kapag stressed sila at nag-encourage ito para maghanap ng social support at nurturing relationships. At ang instinctive na paghahanap ng bonding na ito ang siyang tumutulong sa atin na mas maganda ang maging pag-manage sa stress at mas ma-improve ang ating kalusugan in the long term. Isipin niyo na lang na ang oxytocin ay parang friendship glue. Habang mas matagal tayong nagbabonding, mas nagiging malakas ang connections natin. At alam niyo ba na napakalaki ng tulong ng mga pagkakaibigan ng mga babae sa ating mental health? Yep, ang sisterhood ay isang malaking life changer. Ang sinasabi ng mga research, pag ikaw ay may isang strong na social network, mas nakakababa ito ng risks for depression at anxiety. Pag meron kang mga kaibigan who genuinely understand and care, nalalabanan nito ang kalungkutan at mga pakiramdam ng isolation. So nakaka-contribute siya sa iyong overall psychological well-being. At napaka-helpful nito dahil meron ding unique na mga challenges na kinakaharap ang mga kababaihan, whether sa ating career, sa ating mga relationships, or pati na rin sa pagiging ina. Kapag meron tayong mga babaeng kaibigan na nakaka-relate at nakaka-empathize, nagkakaroon tayo ng isang safe space para ma-share ang ating experiences, thoughts, and feelings. And fun fact, may isang research galing sa Harvard na nagpapakitang mas masaya ang mga tao na may close relationships kesa sa mga tao na malaki ang sahod. That's right! Kung meron kang isang solid na girl gang, pwedeng mas importante yon kesa sa isang 6-figure salary. Kaya kung stressed ka, tawagan mo si sis.
research shows na ang mga female friendships ay nagpo-provide ng isang napakalakas na support system. Nakakabawas siya sa stress hormone levels at nagpo-promote ng emotional balance. Ang isang study na ginawa sa UCLA ay in fact nagpapakita na ang mga babae pag nasistress, naglilinis, nagkakape, at nakikipagkwentuhan. Samantalang yung mga lalaki, ina-isolate yung sarili nila. Para bang yung mga utak ng mga babae ay wired para maghanap ng connection pag mahirap na yung buhay. Beyond support, ang female friendships din ay nagpo-fuel ng personal growth and empowerment. Kasi bilang mga kaibigan, ini-inspire at minomotivate natin ang isa't isa para habulin ang ating mga pangarap. At baka nakita nyo na rin yung sikat na meme na sinasabing, sisterhood is medicine. Kasi, totoo siya. Pag merong healthy social life ang isang babae, pwede niyang pahabain ang ating buhay by 50%. Ang pagkakaroon ng mga strong friendships ay nagpapakitang nagpapababa ito ng inflammation, nagpapabilis ng paghilom ng mga pisikal na sugat, at nagpapaganda sa ating overall health. In contrast, pag ang mga babae naman ay walang kaibigan, sila ay may higher risk ng heart attack, stroke, at pati na rin maagang pagkamatay. Meron ding study na galing sa UCLA na nagpapakita na ang babaeng may tropa ay less likely na mag-develop ng physical impairments habang tumatanda sila. At hindi naman ito tungkol sa kung marami kang kaibigan, pero nagfo-focus ito sa quality ng mga kaibigan na meron ka. Isang Pew Research ang nagpapakita na 38% lamang ng mga tao sa mundo ang merong kaibigan na 5 o higit pa. Pero, pag meron kang malalim na connection sa mga kaibigan mo, yun ang maganda. Sabi sa isang article ng National Today, ang mga babae ay may average na 6 best friends sa kahabaan ng kanilang buhay. At ang mga pagkakaibigan na ito ay tumatagal ng 16 years on average. And here's an interesting fact. Pag lumampas na tayo sa edad na 55, may mga female friendships na uma-average ng 23 years, na siyang mas matagal pa sa average years in marriage ng karamihan sa mga tao ngayon. So, kahit tapos na ang Valentine's Day, anyway, Women's Month naman, i-celebrate natin ang mga amazing na kababaihan na nasa buhay natin. At i-recognize natin ang lakas ng friendship na meron tayong mga babae. Kaya magkwento naman kayo, paano kayo nagkakilala ni Best, ni Beshi, ni Sis, or ni Best Friend? At paano nila na-impact ang buhay nyo? Sana marinig namin ang mga kwento nyo sa comment section below.